Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Master Creator at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dapat ba o hindi, limitado ang pasensya ko. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, biglang ginawa ni Aaron ang kanyang kanang kamay sa hugis buwan na espada, na direktang tumaga sa kanang braso ni Ye Gotcheng. Biglang naputol ang kanang braso ni Ye Gotcheng ng isang malaking hiwa, bagaman walang dugo, ngunit ang malaking sugat ay hindi kahit kay titing na karne, na nagpapakita ng mga puting buto. Ikaw Huyan ay nagmamadali at nagigting ang kanyang mga ngipin. Okay, ipinapangako ko sa iyo. Mabuti. Si Aaron ay ngumiti ng mapang-asar, itinaas ang kanyang mga paa at pinakawalan si Ye Gotcheng. Ang mukha ni Ye Gotcheng ay puno ng mga bakas ng paa sa isang tabi, ngunit ang bundok sa kabilang panig ay puno ng dumi at lantang damo, na ikinahihiya niya. Nang mabilis na itinaboy ni Wu Yan ang isang grupo ng masasamang uwak, at pagkatapos ay humawak kay Ye Gotcheng, mabilis niyang inilagay ang ilang tunay na chi sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang mga kamay pagkatapos ay tumingin siya kay Aaron na may bahagyang pagbabantay at tumalikod upang umalis. Sa oras na ito, si Aaron ay natigilan hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Aaron. Ang mga terminong ipinagpalat mo sa akin, ipinangako ko lang sa iyo na hindi ka papatayin, hindi ka pakakawalan. Malamig na sabi ni Aaron malamig. Forget it, it's getting late. Tinatamad na akong makipag-usap sa'yo. Bago ako umalis, may masasabi akong maganda. Tumawa si Aaron. Ikaw. O babaliin ko ang mga paa mo at saka maglalakad, okay. Tumawa si Aaron. Miss Call. Anong gusto mong itawag namin sa'yo? Pare. Naku, wag mo akong tawaging ganyan. Wala akong anak na katulad mo. Aaron malamig na boses ni Han ang tumatawa. Sa grupong ito ng mga tao, wala siyang anumang magandang impresyon ng lubusan. Ang ilang mga tao ay sobrang galit na maaari nilang samantalahin ito. Sobra na ang pagsasamantala nito. Iligtas mo ang buhay ng iyong aso. Kailangan kong magsabi ng 2 salita ng pasasalamat. Natapos ang Aaron at maluwag na tumingin kay Ye Gotcheng. Tumingin si Ye Gotcheng kay Wu Yan at sinabing, maraming salamat. Salamat. Kailangan mong lumuhad para magpasalamat sa akin. At dapat magpasalamat ka sa akin dahil iniligtas kita ano. Kung wala kang anak na anak, matutupad ba ito? Gusto kitang turuan para sa tatay ko. Ngumiti si Aaron, ngunit nanlalamig ang kanyang mga mata, na ikinagigil ng ilang tao. Aaron, huwag kang masyadong lumayo. Napatikip si Ye Gotcheng. Nakagawa siya ng malaking konsesyon, ngunit pinilit siya ni Aaron. Sobra. Kumpara sa mga maruruming ginawa mo. Sobra. Paano mo pinahiya ang iba noon? Ngayon, subukan natin kung paano ka pinahiya ng iba. Ang mundo ay may reincarnation, sino ang langit spared Aaron malamig na boses walang malasakit na paraan. Nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula kay Ye Gotcheng, bigla siyang tinamaan sa kanyang tuhod ng kakaibang puwersa, at ang buong tao ay lumuhad ng diretso sa lupa. Sumunod si Huyan at ang 2 pang matatanda, lahat ay lumuhad sa harap ng Aaron. Nagkatinginan ang 4 at ibinaba ang kanilang mga ulo, salamat sa pagligtas sa buhay ng aming aso. Matuto kang tumahol at umalis dito. Malamig na sabi ni Aaron. 4 na tao ang muling tumingin,
Pagkatapos tumahol ng 2 beses, ang mga mata na may napakasamang mga mata, ay tumulong kay Ye Gucheng ng mabilis kasama ang hukbo upang umatras sa base camp. Matagal nang wala si Commander Chen kasama ang kanyang mga tropa. Para sa kanya, bagamat siya ay ipinadala dito ni Wang Jianzi upang tulungan si Ye Gucheng, ang kabiguan ng mga frontline na tropa ay palaging sanhi ng maling desisyon ni Ye Gucheng. Paano siya papayag na bayaran ng kanyang kapatid ang pagkakamali ni Ye Gucheng? Pagkatapos ng ilang simbolikong pagtutol, nakita niyang nawala na ang sitwasyon. At inuwi muna ang mga tao. Nang lingunin niya, nakita niya sina Aaron at Ye Gucheng. Nakakunot ang noo at nakangisi, tumalikod siya at umalis. Sa pag-alis ni Commander Chen, Ye Gucheng at iba pa, ang mga tropa sa paanan ng Yaosheng Mountain, na natalo na, ay ganap na natalo at nagmamadaling tumakas. At sa kampo, may mga hayop sa lahat ng dako. Sa madaling araw, nang ang mga miyembro ng pamilya at ang mga alagad ng nihilist na sekta ay tumingin pababa sa bundok, nakita lamang nila ang isang malungkot na bandila sa kampo na orihinal na gamot na God Pavilion, na may 3 karakter ng misteryosong tao. Bilang karagdagan, walang tunog, tanging ang mga bangkay ng mga disipulo ng Yaosheng Pavilion ay nasa lahat ng dako, at ang mga tolda ay walang laman. Sa oras na ito, si Ye Gucheng at ang iba ay sa wakas ay palapit ng palapit sa base camp ni Wang Wenji. Ano ang mga terminong ipinagpalat sa iyo ng Aaron? All the way, tinanong ni Ye Gucheng si Wu Yan sa tabi niya. Bumulong si Wu Yan ng ilang salita sa tenga ni Ye Gucheng, at biglang nagalit si Ye Gucheng, ano? Anak ng aso, damn it, ako, Ye Gucheng, papatayin ko siya maya-maya. Kung hindi, hindi ako magiging lalaki. Panipi. Pagtingin ko, nakita ko ang mukha ni Wang Huan na malamig na nakatayo sa pintuan ng pangunahing tolda sa di kalayuan. Sa tabi niya, 12 ng mga eksperto ang sumubok ng kanilang makakaya. Sa kanila, si Commander Chen, na unang bumalik, ay nakatitig kay Ye Gucheng. Nilunok ni Ye Gucheng ang kanyang laway at sinulyapan si Wu Yan sa tabi niya, mga kondisyon ni Aaron, ano ang gusto mo? Sumimangot si Wu Yaneng at nag-isip sandali. Tanong niya, ano sa tingin mo? Si Ye Gucheng ay mukhang malamig at tila nagpapasya. Sa malamig na kutis, pinangunahan ni Ye Gucheng ang mga tao at mga kabayo patungo kay Wang Jianzi. Ang mukha ni Wang Huan ay kasing bigat ng tubig. Tinitigan niya si Ye Gucheng. Bago tumayo si Ye Gucheng, nagalit siya at sinampal ng malakas ang mukha ni Ye Gucheng. Napakalakas ng sampal na ito. Direktang bumagsak si Ye Gucheng sa lupa. Tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang mainit na mukha. Bakas sa mga mata niya ang galit. Pero sa sumunod na segundo, mabilis pa rin siyang lumuhad. Basura, basura, basura ka lang, hayaan mong bantayan mo ang paa ng nihilismo, ganyan ka ba magbabantay para sa akin? Dumadagandong ang galit na boses ni Wang Huan. Bago dumating ang mga reinforcement, ang Yaosheng Pavilion ay nasa panganib na ngayon at inaatake ng mga tao mula sa harap hanggang sa likod. Sa sandaling sabay na umatake ang magkabilang panig, natural na pagod ang Yaosheng Pavilion sa pagharap dito. Si Ye Gucheng ang may pananagutan sa gayong passive na sitwasyon. At ito, o si Wang Jianzi ay nag-hello na sa kanya ng maaga. Kaya ngayon may aksidente, paanong hindi magagalit si Wang Jianzi? Panginoon, hindi ako bababa sa balon. Ang sabi ko lang sa pagkakataong ito, nawalan ng posisyon si Ye Gucheng. Nagkamali siya ng malubha. Kung nawalan siya ng posisyon, mas mukha siyang tanga na niloko ni Han Sanchen. Halos mawala ang IQ niya. Ang hirap gumamit ng ganyang tao. Chen the Commander Leng Sheng daw. Bahagyang sumulyap si Wang Jianzi, may mga pagdududa. Sa gabi, sinabi ni Aaron na gusto niyang gumawa ng sorpresang pag-atake. Dahil dito, hindi ito sineryoso ni Ye Gucheng. Kaya naman nang dumating ang Aaron, hindi handa ang kanyang mga alagad. Iminungkahi namin ni Commander Chen na siya dapat mag-ingat laban dito, totoo man ang kabilang partido, hanggat nagpapalipas tayo ng gabi, ang kalamangan ay laging nasa ating mga kamay in power. Sabi ng matandang scholar sa tabi ni Commander Chen. Napabuntong hininga si Commander Chen at sinabing, Panginoon, ako ay sinugo mo upang tulungan ako. Ngunit Commander sinabi mo na ako ay tumutulong lamang. Kailangan kong sundin ang kanyang utos. Gayunpaman, ang aking mga nasasakupan ay nagkasala dahil sila ay pinagkatiwalaan ng Panginoon.
Mangyaring hayaan ang Panginoon na aminin ang kanyang kasalanan. Sa gayon, direktang lumuhad si Commander Chen. Ang hakbang na ito ay hindi walang awa. Una, ilulubog niya ang sarili sa burek, at pagkatapos ay hihilahin niya si Ye Guocheng pababa at tatapakan ito. Kung gaano kalalim ang paglubog niya, mas malalim lang ang lulubog dito ni Ye Guocheng. Kung natalo ka ng 800, pumatay ng 1,000. Si Ye Guocheng ay may 100 bibig, at ang kutsilyo ni Chen Da ay halos dumiretso sa kanyang puso. Kahit paano niya ipaliwanag, hindi na magiging maganda ang kahulugan. Nakatingin lang ako kay Commander Chen. Panginoon, nakapag-utos ka na. Napakawalang ingat ni Ye Guocheng. Kung mawawalan ka ng posisyon, kung maliit na bagay, malaking bagay na huwag mong seryosohin ang iyong mga salita. Sa oras na ito, hindi nakakatulong ang isang taong nakatayo sa gilid ni Commander Chen. Ang mga salitang ito ay agad na nagbigay ng senyales sa mga mata ni Wang Huan, ito ang kanyang sukat. Nang makitang galit na galit si Wang Huanji, tahimik na tumingin ang lalaki kay Commander Chen nang nakangiti. Panginoon, wala kaming ideya na suwayan ka. Nanatili kami buong gabi. Nakita na lang namin si Han Sunny na lumilipad sa buong kalangitan ng napakatagal na panahon, at sulit ang madaling araw. Kaya medyo na-relax namin ang aming pagbabantay. Hindi namin alam, nagmamadaling pakiusap ni Wu Yan. Yes, Lord, matagal nang lumilipad ang Aaron sa madaling araw, hindi pa banggitin ang mga frontline troops. Sa totoo lang, kahit ang base camp natin ay hindi ito pinapansin. Nakiusap din, ang isang senior executive na nakatayo sa panig ni Ye Guocheng. Mahirap talagang tukuyin ang tama at mali ng Aaron. Bagamat mali rin si Ye Guocheng, maaari siyang mapatawad. Panginoon, ang aming moral na nasaktan upang patayin ang general. Ilang executive ang nakakita ng isang tao na tumayo, sa oras na ito mabilis din ang boses. Ayon sa iyong opinyon, ang sino mang magkamali sa hinaharap ay maaaring sisihin ang kaaway. Panginoon, kung hindi seryosong haharapin ang usaping ito, natatakot ako na mahirap pangunahan ang koponan sa hinaharap. Alam na ang sitwasyon ay kritikal, ngunit ang pagiging maluwag sa loob, ito ba ay isang pagkakamali na dapat gawin ng pangkalahatang commander? Wala sa kanila ang karapat-dapat sa mga namatay na disipulo. Panipi, sa kabilang banda, ang mga senior executive na namamahala kay Chen Da ay din galit. Inis na inis si Wang Mianji kaya napasigaw siya ng galit, tama na. Sa katunayan, may kasabihan na nawala ang puso ni Wang. Kahit na lumipad na ang Aaron, ganap na niyang na-relax ang kanyang pagbabantay. How can he expect na aatake bigla ang lalaking ito sa madaling araw? Sa isang paraan, ang puntong ito ng oras ay masyadong mapanganib, dahil sa sandaling pagsikat ng araw, ang hukbo ng Aaron ay ganap na malantad at magiging isang live na target lamang. Bukod pa rito, binabantayan ni Abbas Xianling ang United Forces ng Fuye sa frontline. Kung papatayin niya ang kanyang minamahal na alagad sa oras na ito, natatakot ako na magdudulot ito ng mas maraming kaguluhan. Gayunpaman, si Ye Guocheng ay nagkamali, na naglagay sa buong hukbo sa malaking problema. Kung walang parusa, paano natin makukumbansi ang publiko? Sa oras na ito, mukhang malamig si Ye Guocheng, Panginoon, maaari bang tabyusan ng aking mga nasasakupan ang kanilang mga kontribusyon? Sumimangot si Wang Janzi, paano magbayad? To tell you the truth, gusto akong patayin ni Aaron, pero hindi niya ginawa. Iniwan niya akong kapaki-pakinabang. Dahil dyan, nagnganga ang mga ngipin ni Ye Guocheng at sinabing, gusto ni Aaron na dayin kita, na sinasabing susugurin niya ang base camp mula sa landas, ngunit sa katunayan ay papatayin kanya mula sa kalsada. Kung magtatakda tayo ng isang ambush, sa pangunahing kalsada, maaari nating sorpresa ang Aaron. Bagamat binyantaan ni Aaron ang kanyang sarili, kung hindi niya maakit si Wang Janzi na mag-set up ng isang ambush sa landas, kung gayon ang susunod na pagpupulong ay tiyak na magpapalala sa kanilang buhay kaysa kamatayan. Nangako rin si Wu Yan ng Aaron na ipapalit kay Ye Guocheng ngayon lang. Ngunit ano ang binibilang ng mga ito at mga pangako sa harap ng katayuan ngayon? Kung parusahan ni Wang Xuanzi ang kanyang sarili, mawawala ang lahat ngayon, ngunit ang kanyang pangako ay umutot. Gusto ng Aaron na mabuhay kaysa mamatay. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung matutupad ito. Paano kung manalo ang Yaoshen Pavilion? Nang marinig ito, sumimangot si Wang Janzi, seryoso.
Mabangis na itinaas ni Ye Gotcheng ang isang kamay, sumumpa si Gotcheng sa langit, kung may kalahating kasinungalingan, kumukulog ang langit, mamamatay ang buong pamilya. Sa oras na ito, hamampa si Wu Yan habang mainit ang bakal at nagsabi, Panginoon, kami ay tapat sa kanya. Wala kaming dalawang puso, ngunit sa pagkakataong ito kami ay natalo. Talagang ang Aaron ay masyadong tuso. Mangyaring matuto mula sa kanya. Oo, Panginoon, pinagbabantaan kami ng Aaron. Kung hindi kami magsisinungaling sa iyo upang maglagay ng pananambang sa landas, tiyak na papatayin namin kami at gagawing mas masahol pa sa kamatayan ang aming buhay. Pero, hindi ka pa rin namin pinagtaksilan. Nagmamadali din si Elder Shofeng. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong gumaan ang galit ni Wang Wanzi. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumayo si Commander Chen. Pagkatapos ay humakbang siya ng ilang hakbang sa kanyang tainga at mamulong, Panginoon, huwag po ba, mag-alala tungkol sa panlilinlang ni Ye Gotcheng. Agad na kumunat ang noo ni Wang Huan, ano ang ibig mong sabihin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.